Magandang hapon, Janela. Magandang hapon. Okay. So, you're 18 years old na ngayon, no? Opo. Tapos, sino tong si Lance Serujano? Yung kinakasama ko po. So, nakalagay dito ex-live-in. Kailan kayo nagkakilala? Tapos, gano'ng katagal kayo nag-live-in? Natapos po yung pagsasama namin June 30. Itong nakaraan? Opo. Okay. Gano'ng katagal kayo nag-live-in? 2 years po. 2 years. So, Opo. nung 16 ka pa lang. Opo. Ilang taon na siya? 18 po. So, magkasing edad kayo? Opo. 16 kayo, pareho nag-live-in kayo? Opo. Sa kayo tumira? Sa nanay mo? Sa inyo o sa kanila? Sa kanila po. Bata ka, pat nag-live-in ka na dun sa kanila? Opo. Kasi po may baby na din po kami. May baby na kayo. Opo. Okay. So, ilang taon na yung baby ninyo? 2 po. 2 years old. Opo. Okay. Tapos, anong nangyari dun sa relasyon ninyo? Ayun nga po, sa pangungonsinti po ng kanyang ina, nasira po yung relasyon po namin. Paano mo nasabing nangunsinti yung nanay niya? Nababasa ko po sa chat nila nung bakla tsaka po nung mama ni Lance. Yung mga chat nila na pinag-uusapan po nila ako. Nabasa mo yung chat nung mama ni Lance tsaka nung bakla? Opo. Saan chat yan? Sa cellphone? Messenger po. Messenger? Opo. Kasi po, anong usapan nila ba? ano po, yung... Kasi po, nagpa-practice po kasi yan sa Batangas ng basketball. Si Lance? Opo. Tapos, doon po niya, pinapasabay yung anak niya. Tapos po... Doon sa bakla? Opo. Tapos, magpapaalam po itong Lance na pupunta sa barkada. Tapos, doon po siya, nadiretso na pag-iinom sa bahay ng bakla. Anong pangalan nung sumusundo? Ito. Opo. Anong pangalan yan? Joseph Mabugay So, po. si Joseph. So, sumasabay si Joseph. Okay, nakakalong si Joseph si Lance kay Joseph. So, ang naghahatid sundo kay Lance, si Joseph. Apo. Okay. Lance? Hello po. Magandang hapon ay Lance. Oo. Andito ngayon si Janela. Nirereklamo niya yung nangyari sa inyong relasyon. Sayang. Meron na kayong anak. Kung pwede sanang maging kayo pa rin. Pero apparently, meron nang namagitan na iba. Nakunan po ako. Ha? Nakunan nakunan. po. Nakunan ka. Kailan ka nakunan? June 14 lang po, this year lang po. June 14? Opo. Ano nangyari? Sobrang stress ko nga po sa kanila. Tsaka po dun sa pangungonsinting ginagawa ng kanyang ina. Nakailang buwan mong pinagdala yung pangalawa mong anak? 3 months po. Teka. 3 months. Okay. Lance. Nung pong babago pa lang po nagpasikap si Janela, talaga pong wala nang heartbeat yung baby. Hindi Pati po nasa kanya din naman po yun. Takbo po siya ng takbo, wala po siyang pinakikinggan. Pag naalis po ako, gusto niya po sumama lagi sa akin, nakamotor po. Tapos po, ba't po niya isisisi sa magulang ko yung dadala niya? Siya po yung nagdadala ng baby. Ang sabi niya kasi, nirereto ka raw ng nanay mo sa iba. Yun ang pagkakwento niya. Totoo po, nandito po yung mga chat niya. Anong nakalagay dyan sa chat mo ba? Hindi po totoo yan. Lance, meron kasing litrato na nakakalong ka dun kay Joseph. Ganun lang. Matagal na po yung picture na yan. Halos isang taon na pong may gityaon. Yun po yung party po sa lugar po namin. Eto po kasi, tulad po nito ma'am. Yan po that time, pregna po ako nito. Buntis ka niyan? Opo, may sakit po din ako dito that time. Na pinipilit po akong pauwiin sa bahay. Tapos po... Pinapauwi ka sa ang bahay mo o bahay nila? Bahay po namin. Bahay nyo ni Lance? Nasa bahay po nila ako that time. Oo. Tapos po, pinilit po ng mama ni Lance na ako'y pauwiin sa aming bahay. Tapos po, nung sinundo ko po ang bata, nung gabi din pong iyon, nakita ko pong angka siya dun sa bakla. Tsaka po, nakita ko pong nagiinuman sila kasama po yung bakla. Yun yung tawagin na lang natin siyang Joseph. Hindi po totoo yun. Ito po, Hindi naman po ako nagiinom. Pati po kaya po siya umuwi dahil po ako nagpabatangas po dahil dito po ako natigil. Sabi din po ng mama, hindi daw po niya pinapauwi si Janela. Bigla na lang daw pong umuwi dahil ang lagi pong sabi daw niya may susundo daw po sa kanya yung kanya pong tita. Sino si Marian? yung mama po niya. Okay. Yung bakla. Yung mama ko po. Si Joseph. Joseph, tama, di ba ang pangalan? Opo. So, ganito kasi, ang sinasabi kasi ni Janela, may namagitan na ibang tao sa relasyon ninyo, kaya rin siya napilitan ng umalis. Pinaalis ka ba sa bahay nila, Lance? Hindi po. Yan po yan sa chat pong yan. Oh.
umuwi po kami niyan. Okay, meron dito kasing papel, ito ang nakalagay. Ano ba? Ang kachat po ng mama ni Lance dyan, yung mama ko po, na pinipilit po akong pauwiin sa bahay namin. Tapos malalaman ko po na yan, magkasama na naman po silang dalawa. Magkasama si Lance at si Opo, Joseph? Opo, yan po yung nasa picture na yan. Tapos, nagdesisyon kang umalis? Opo. Tinuwagan ka ba ni Lance para bumalik muna sa kanila? Hindi po. Lance, ano bang ginawa mo na paraan para maayos pa sana kayo? Wala pong ginagawa yan. Lahat po ng sinasabi niyan, wala pong katotohanan. Gawa po nung ako po mismo nakakaalam. Okay, ano ba yung alam mo? Kasi ang sinasabi niya nga, parang nirereto ka ng nanay mo sa iba. Hindi po. Ano bang relasyon ninyo nitong si Joseph? Anong nature? Kaibigan? Mahigit sa pagkaibigan? Pag napunta naman po kami doon kana Joseph po, hindi lang naman po ako solo dahil po papaatid po kami sa Batangas. Kasama ko din po yung mga ka-player ko, taga-Lemery. Pati yung po, ginagawa po niyang issue yun, yung pagpapatid. Kala niya po may ginagawang masama. Siya lang po yung naglalagay ng mali siya doon. Pero normal, kasi meron litrato dito na nakakalong ka kay Joseph. Normal ba yun sa kanya? Normal ba yun sa inyong dalawa? Yun po, matagal na pong picture na yan. Yun po yung parte pa po sa ibaba, sa lugar po namin. Okay. At ako ang magpo-post na sinasabing baho na pala ngayon ang isulsol ko ang anak kong lalaki sa bakla. Sabi po ng nanay po ni Lance. Sabi niyo naman, sige po, itag niyo po ako. Bakit ka nag-a-unsend? Ayaw mo mabasa ang lahat ang mga chat mo. Pina-unsend ko sa mama chat niya dahil nag-on ako sa CP niya. Yes po, opo. Ano po ito? Para po sa part na to, na talagang sinusulsul niya ang anak niya sa bakla. Parang pinupush siya po. Opo. Isusulsul. Siya na din po parang... Ano yung ito? But meron ba yung si Joseph may pera, may sponsor? Opo. Ano bang niya sa basketball team nila? Hindi po, nagme-makeup lang po, ganun. Taga-makeup? Opo, may mapera po kasi yung baklang yan. Paano mo nasabing mapera? Ano bang ginagawa niya? Namimigay siya, nagre-regalo, ganyan, ganon? Opo, nagbibigay po kay Lance yan. Ng ano? Ng mga damit. Once na humingi po yan ng pera, binibigyan din po niya ng pera. Totoo ba yun, Lance? Kaya lang po ako binigyan po ng damit noon that time ay birthday ko po. Birthday Pati naman daw pala. Hindi naman po ako nahingi ng pera doon. Ay, hindi nanghihingi. So, ano bang basehan mo? Sinabi mong humihingi siya ng pera at binibigyan siya ng pera? Nakikita ko po sa chat nila. Sa chat nila Opo, ni Joseph? Opo, nanghihingi po siya ng pampamasahe. Pamasahe. O teka lang, nasa linya natin ngayon, Lance, yung kapatid mo, si Jabe Ceruhano. Ito po yung kapatid ni Lance. Ni Lance. May gusto daw po siyang i-explain. Hello po. Jabe, good afternoon. Kakausapin ka ni Atty. Plessy. Okay, hindi naman abala. Gusto namin marinig din yung panig ninyo. Jabe, anong gusto mong sabihin dito sa nangyayari sa kanila? Ika-clarify ko lang po. Okay. Sinat po si Janela na bakit po ganun yung mga pinopost niya. Kasi sobra po talaga siya manira sa Facebook. Literal na nagdadasmin po siya at sisiraan niya po ang kapatid ko, magulang ko, pati po yung isang tao, yung Joseph nga po. Unang-una po, hindi ka po pinaalis sa bahay, hindi ka pinabayaan. Sa dalawa, hindi ka, parang sabi kasi sa akin kanina, nagrereklamo ka daw na hindi ka sinusustentuhan. For your information, simulat sa Paul, sinusustentuhan kayo ng mama at papa. Bukod ang kay Lucas, bukod ang iyo. Alam mo yan, minsan ang mama pag may pera, binibigyan ka ng pera. Sandi or mandaan. Wala kayong naririnig sa akin. Pupunta ka sa bahay, kakain ka, tutulog ka, hindi ka alam sa kwarto maghapon, wala kang nihugas ng bigas. Wala, nagkwarto ka lang, sasabi mo pinapabayan ka. Kaya ka pinapapugas ng mama sa inyo. Nung time na sabi ng mama sa mama mo, nai-stress ka daw. Kaya sabi ng mama, umuwi ka muna kung nai-stress sa bahay. Kaya sinat ng mama mo kasi pinapauwi ka nga kasi nai-stress sa bahay. Tapos sa mga nai-stress ka, ang iintindi lang ng mama, yung kapakanan mo. Tapos yung iintindi ka ng iba na kaya nawala ang anak mo dahil doon sa mama at sa bakla, ay hindi yan totoo. Kasi blood sa pulpo, naman talagang ng bata. Pwede clarify na po sa akin na malabo nga daw po mabuo ang bata. In short, bugok po yung bata. Sabi po sa amin sa kinig. Sino po nagsabi?
Unang check-up po niyan, wala pong heartbeat. Padalawang check-up, wala pong heartbeat. Patatlong check-up, wala pa din pong Hindi heartbeat. po totoo yun, ma'am. Hindi po, totoo po yun. Ma'am, kasi po, first check-up ko po, kabilin-bilinan po sa akin ng doktor na okay yung baby, mahina yung kapit. Kailangan mo ng bed rest, kailangan hindi ka magpaka-stress. First month, Tapos, first trimester, Janela, alam mo, umabot. wala pang heartbeat. Hindi po yung totoo, ma'am. Kasi po, hindi po, kung bugok po yung baby, hindi po siya aabot ng 3 months. Tama naman. Pwede Opo. naman natin ma-verify sa OB na may hawak Saan ka ba sa'yo. nagpapatingin? May picture po ako ng baby. May picture. May picture naman po pala ng baby. Nabuo na po talaga yung baby. Kasi kung bugok nga daw po talaga yon. Hindi nalalaki yun. Opo. Pero wala pong heartbeat ang pati si blood call. So, it's short. Sasabi po ng mama, wag kang mag-tetress ka lang. Anong ginagawa mo ka pa rin ng bahay. Tapos, hindi ka naman pinapasayaan dito. Kinausap ito ng kayo. Sabi ko mag-text ka sa akin. Alam mo, sabi mo, magulang po ko. yung Isang mama ko ugali niya. Buo Meron po naman ako po mga siya. sakit niya sa mama ko. Saan kuha yung picture na yan? Nung time po nung nakunan ako. Sa, ano yan? OB? Hindi po. Sa bahay po ako nakunan. Hindi, saan ka nagpa-picture ng ganyan? Kasi malinaw masyado yan. Parang high-tech yan Ano po, pinicturan ko po yung baby. Saan? Saan? Sa bahay po namin. Nung nakunan po ako. Nung nakunang ka yan yung lumabas? Opo. Picture na yan? Opo. Saan nakalagay yan? Sa Tupperware po. Okay. Tapos sasabihin po nilang bugok yung baby. Tapos unang-una pa lang po, wala pong heartbeat yung baby. Okay. Ganito naman na yan. Tapos, sasabihin po nilang tamad ako. Pinagbe-bed rest nga po ako ng doktor. Pero sabi, gusto mo raw sumakay ng motor. Napunta lang po kami sa bahay. Para pag pumunta ng bahay, na gusto mong sumama sa kung saang pasyal-pasyal, Pero hindi naman ba? po ako tumutuloy. Ang gusto na lang natin ngayon, masakit man sa na nangyari yan, yung nalaglag yung pangalawa niyong anak, nangyari na yon. Moving forward, ang concern natin ngayon ay yung 2-year-old ninyong anak. Yung tungkol po sa suporta, ano lang po talaga, nakikita po yun ng mga kapitbahay namin. Magdadala po sila ng suporta, gatas at diaper, minsan paghihiramin lang po yung bata. Pag nauubos na po, ako na po nabili dahil natawag po ako ng isang araw hanggang naabot po ng 1 linggo, 2 linggo, wala po. Kaya alam po ng mga kapitbahay namin na ako nabili. Pero sabi nila, nagbibigay sila ng 500, 1,000. Wala. Totoo ba yun? Consistent ba yun? Meron bang schedule ng pagbigay ng sustento? Hindi po. Nagbibigay lang po ang mama ni Lance kapag minatama po sa wedding, sa STL. Nagbibigay po siya ng balato sa akin. So, hindi regular yun? Hindi po. Hindi po. Saka alam din po nila, nabili din po ako ng gamot ng bata. Pina-check up ko din po yung bata. Yung pagpapacheck up ng bata, sagot nyo rin. Minsan po ako po nagpapa-check up. Ang tanong ko lang sandali, Mama. Janela, ano nang ginagawa mo yun? May trabaho ka ba? Nag-aaral ka? Ano? Nag-stop po ako sa work kasi nga po, nalaman ko pong maselan po ako magbuntis. Okay. Ngayong nalaglag yung bata, anong plano mo ba? Magtatrabaho ka? Babalik ka sa eskwelahan? Mag-work po. Anong work ba ang ginagawa mo usually? Nung last po kasi sa photography po. Photography. Apo. Okay. Lance, may trabaho ka ba o nag-aaral ka o ano? Nag-aaral po. Nag-aaral. So kung ano mang sustento ang mabibigay sa baby ninyo, doon sa anak ninyo, galing yun sa magulang mo. Opo. Anong trabaho ng mga magulang mo, Lance? Lineman po. Lineman. Wala pong trabaho, mama. Okay. Sige. Ang concern nyo nilang dalawa ay sustento nung anak ninyo at yung pagpapalaki. Hindi pwedeng sustento lang kasi hindi naman sapat na... Anak nyo ba babae, lalaki? Lalaki po. Lalaki pa yung anak nyo. So, yung presensya talaga ng tatay, importante rin dyan. So, hindi pwedeng tanggalin na lang sa litrato yan. Kumbaga, nakatali na kayo sa isa't isa habang buhay dahil meron kayong anak. Dapat dito, ayusin ninyo yung relasyon nyo para mapalaki nyo yung bata. Hindi man together, hindi ko masabi, in the future, kung maging kayo, in the future, pero magbilang magulang. Co-parenting ang tawag dyan, di ba? Alam mo na yun, yung co-parenting. Okay. Handa ka ba na ayusin nyo man lang yung relasyon ninyo para mapalaki nyo ng tama yung anak ninyo? Hindi. Gusto mo, walang tatay yung anak mo. Kasi nga po, isa kanya nga po ina yung problema eh. Okay, kaya nga ayusin natin. Lance, gusto mo bang nandun ka sa paglaki ng anak mo?
Opo. Oh, bilang tatay ka na, 18 ka pa lang, pero nag-ano ka ng bata dito sa mundo, kailangan, well, to where that you grow some balls, or panindigan mo yan bilang lalaki at tatay nung bata, na magdesisyon ka rin para sa sarili mo at dun sa anak mo at dito sa nanay ng anak mo na gagawa nyo ng paraan na papalakihin nyo yan ng magkasama. Hindi pwedeng walang tatay yan. 'Di ba? Opo. So, kailangan magdesisyon ka. Hingi ka ng abiso, siyempre sa magulang mo. Pero, ito, anak ninyong dalawa to. Kumbaga, kayo ang magdedesisyon dito. 18 ka na naman eh. Na po kami. Nandiyan naman po ang kapatid ko. Ano yon? Nandiyan naman po ang kapatid ko. Yun na lang po ang kausapin niyo. Mag-start na po kami. Ano gagawin mo? Paano po magiging ama po ang katulad niya? Ayun na nga. Ipinapasa po sa kapatid, magulang. Pero ikaw ang tatay, di ba? Opo. Gusto mo ba maging parte ng buhay nitong anak mo o ayaw mo? Kasi kung ayaw mo, sabihin mo na lang. Gusto po. Gusto mo. O hindi pwedeng andyan naman yung kapatid ko. Ikaw ang magko-commit dahil ikaw yung tatay. So, aayusin ninyo itong dalawa. Ang head ng MSWD ng Lemery, Batangas, si Ma'am Rochelle Galit. Hello po, magandang hapon po. Good afternoon po, ma'am. Opo. Ma'am, baka po pwede natin sila matulungan, mapag-usapan at mas ayos po itong sitwasyon ng anak nila na 2 years old. Medyo bata pa po kasi itong dalawang magulang nung sanggol. 18 years old po pareho. Magawan po ng paraan yung custody, pati po yung support, mapag-usapan nila ng maayos? Apo, ma'am. Willing po kaming tulungan sila. Kami pong bibisitahin din po ang both parties. Ano po, kausapin po namin. Bibisitahin niyo po, ma'am, or pupuntahin po namin sa... Pwede rin mo, ma'am, pumunta muna po sila po dito sa aming pong opisina. Sige po, pasasamahan po namin sila. Sana po maayos kasi... si Lance, wala raw pong trabaho pa, 18 years old, nag-aaral. So, makausap din po yung magulang niya para kung sino po ang tutulong talaga magbigay ng sustento doon sa bata na pagtulungan nung dalawang pamilya. Yung pagpalaki at saka pagsustento doon sa bata. May gusto ka pang sabihin kay Lance? Wala na. Nay, may gusto po kayong sabihin? Nakikinig po si Lance, tsaka yung pamilya po niya. Ano po bang gusto niyong mensahe? Sa akin lang po talaga, kung maaari po, sa amin po yung bata, saka po paghihiramin nila. Dahil isang beses po, hiniram nila, hindi po rin pumayag. Ang ginawa po, nagpunta po ng barangay, pinatawag po ako. Dahil ang iniisip ko po, galing po sa ganong sitwasyon, bigla naman po nilang hihiramin, hindi po yung pinaano mo muna sa ina. Yung para malampasan niya yung pinagdadaanan niya. Doon para sa bata siya nakatutok, yung ang isip niya, hindi yung, dahil po nagsabi po siya sa akin na, Mama, parang mamamatay na ako. Kaya naawa naman po ako sa anak ko. Kaya gusto ko po sana sa ina. Dahil sa totoo lang po, ma'am, hindi lang po yan ang ginagawa nila sa amin, 2 beses na po. Ano pang ibang ginagawa ba? Panunumbat po nila. Sa sustento. Pati po pata sinusumbatan yung sa gatas, diaper, binyag. Opo. Tapos nanugod din po sila sa amin. Yun nga, hindi naman, wala namang magandang naidudulot yung may suguran, sumbatan. Ang ano is pagkasunduan. Kasi ang pag-compute naman ng sustento, titingnan kung anong kakayanan ninyo, titingnan kung anong kakayanan nila, at yun ang pagbabasehan kung ano ang i-contribute ng parehong panig sa sustento dun nung bata. Tama po, ma'am? Ma'am Rochelle? Apo. Ganun po, no? Opo. Titingnan yung kung ang bawat kakayahan nga po ng bawat pamilya, kung hanggang saan po yung may susuporta po nila dun sa bata. So, yun po ang anuhin natin. Magkita na lang, samahan po namin kayo doon sa office ng MSWD, ma'am, para mapag-usapan ninyo yun. Janela, medyo lawakan mo lang yung pag-iisip mo, pagbigyan mo lang din. Yung bata naman talagang sa inyo yun, kasi sanggol pa yon hanggang 7 years old, talagang sa nanay dapat yon. Pero syempre, since lumalaki yan, importante rin na may nakikitang father figure. Kaya lang po, paano po makikita? Nagbabasketball po, tapos po uuwi, hindi naman po nadalaw sa mag-ina. Ayun po ang pag-uusapan doon. Dapat merong schedule. Hindi pwedeng kung trip mo lang, saka ka pupunta.
merong schedule, ito ang punta mo para hindi rin yung naaabala kayo ng biglaan. Ganun dapat eh. Since hindi na kayo magkasama at hindi naman kayo kasal, dapat na ma-manage niyo yung expectation ng ninyong dalawa. Kung kailan siya pupunta, hindi pwedeng kung gusto niya lang, kung ayaw niya, wala, ganyan. Dapat fix kasi responsibilidad yan eh. At saka maganda na yung bata may inaasahan at pag may inaasahan siya, dumarating yung inaasahan niya. Doon na kahit nahiwalay yung magulang, alam niyang nandun, regular, yung parehong panig. Diba? Okay? Yun yung ayusin nila, Ma'am Rochelle Galit sa MSWD. Alam na nila kung paano ayusin yung mga ganyang bagay. Lance, o kaya Jabe, may gusto ba kayong message, sabihin? Yung sa sustento po ng bata, sir po, na magbibigay po ang pamilya namin kay Janela. Isang beses po, na magdadala po kami ng gatas at diaper sa mga yan. Pinagtaraduhan po kami ng pinto, tapos bigla po sila sumigaw na, hindi na namin kailangan, nakabili na kami. Hindi kami nasigaw. Ang dala mo lang i-diaper. Sabi ko nakabili na po kami. Dahil sasama nga po ng loob sa nangyari po sa anak ko. Dapat po nauunawaan po nila ang kalagayan ng anak ko. Kami na ay, paano tayo magkakarinig? Paano namin maririnig kung hindi po kayo sisigaw? Nakakabastos po na imbes na sabihin niyo sa amin na, ay siya. Paano kami sisigaw? Tulugan na, gabi na. Makakabulahaw pa kami sa kapitbahay namin. Kaya nga lumabas yung anak ko. Okay. Ay, anak niya ang lumabas. Kasi sumigaw. Hindi ako nasigaw. Feeling ko, attorney, siguro... Opo. Ma'am Jabe. Dalawang oras. Siguro kulang lang talaga kayo sa pag-uusap. Magkita-kita na lang po tayo. Paasistihan ko po kayo. Magkita-kita na lang po sa tanggapan po ni Ma'am Rochelle Galit sa MSWD po para maisip. Tsaka actually, ang kailangan din magpalamig. Baka siguro mag-usap kayo doon pero hingi kayo rin ng cooling off muna siguro bago rin kung magsimula kayo ng sistema ninyo. Siguro nga kailangan mo rin mag-heal kasi yung nalagdagan ng bata, malaking bagay din yun eh. Na hindi ganun kadali mag-move forward from that. So, yun, i-consider yan nila Ma'am Rochelle Galit yung pinagdaanan mo to give you time muna to heal, probably with yung baby mo that's with you right now. Tapos pag okay na, gawin yung sistema na maayos. Okay. Yung galit kasi may galit ka sa nararamdaman, sila rin siguro may hinanakit of some kind sa inyo, both sides. Kailangan din magpalamig nung parehong panig. Mag-intindihan tayo. Okay? Tutulong naman po kami po. Okay, para po magkaroon kayo ng magandang usapan po at magandang agreement po para doon sa bata. Tandaan po lahat po ng gagawin po natin dito ay kung ano po yung makakabuti para sa bata. Isang tabi nyo na muna po siguro yung mga galit at mga selos. Maganda muna pong pag-usapan kung ano yung makakabuti dyan sa bata. Okay po? Opo. And Lance? Nag-basketball. Wala pa. Ayan. Okay. Lance, may mensahe ka ba kay Janela? Wala pa. Magkita na lang kayo ni Janela. I-schedule natin to kay Ma'am Rochelle Galit. Okay? Sige pa. Sige, salamat. Papasok na si Lance sa school. Sige. Salamat okay, po. Lance. Ingat. Okay. Sige po, Mami, kausapin po kayo, and Janela, kausapin po kayo ng mga staff namin sa likod, and then i-schedule po natin yung paghaharap niyo po sa MSWD. Papa-assistihan ko po kayo na reporter, ma'am. Okay po? Okay. Sige po. Thank you Salamat po.